Tapos na naman nga ang duty ko sa walang oras na puyatan. Pauwi na naman ako at pagdating sa bahay mag-aasikaso ng mga kailangang asikasuhin. Andito na nga ako sa parking at kukunin ko ang service kong motor. Malapit nga lang ang bahay namin dito sa pinapasukan ko. Pwedeng lakarin pero nagmumotor ako papasok. Pag pumapasok kasi ako, 15 minutes bago ako umaalis sa bahay. Kaya naman lagi akong nagmumotor papasok. At pagdating ko nga dito sa bahay ay sarado pa at biglang sumalubong ang aking anak na lalaki. Tulog pa ang kanyang mami at ang isa niyang kapatid. Ang ate niya naman kasi ay pumasok na sa school kaninang 6 AM. Laging nakabang tong anak kong lalaki sa pag-uwi ko galing trabaho. At maya-maya pa nga ay gumising na ang kanyang mami at pinagawa sa kanya ang kanyang homework. May kalokohan nga tong anak ko, o tingnan mo. Ang habang gumagawa ng kanyang assignment ay nilalagyan pa ng flashlight. At maya-maya pa nga ay gumising na rin ang bunso naming anak na babae. Wala siyang pasok sa school dahil nakalib ang kanyang teacher. At maya-maya pa nga ay nagbihis na ang aking anak na lalaki at ihahatid ko na siya sa kanyang school. Sasama nga namin itong anak naming babae dahil umiiyak dahil gusto niya rin pumasok sa school. Narito na nga kami sa motor upang ihatid ang anak naming lalaki sa school. Ganito itsura namin, sa likod yung kuya, sa harapan si bunso. Pinahawakan ko nga yung cellphone sa kanya, sabi ko mag-video siya dahil nagbablog ako. Ayon, pumayag naman at siya ang humawak ng cellphone. Pero natakot ako baka mabasag ang cellphone ko, sayang. At ito na nga, paalis na kami dito sa bahay at ihatid na namin ang kanyang kuya Botchok. Napakaganda dahil maaliwalas ang panahon ngayon. At sana naman hindi umulan sa maghapon na ito. Maglalaba raw kasi ang aking asawa, kaya sana uminit sa maghapon na ito. Mga 5 minutes pala ang biyahe namin papuntang school. At pagdating nga namin dito sa school, saktong-sakto ang oras dahil ngayon pa lang pinapapasok ang mga estudyante. 10:20 AM kasi ang start ng pasok nila. Kaya pag wala pang oras ay nakasarado yung gate dahil bawal pa silang pumasok papunta sa kanilang classroom. Buti na lang sakto pagdating namin ay pinapapasok na sila sa kanilang mga classroom. Sabi nga ng anak kong bunsong babae, sarado daw ang kanilang classroom. Sabi ko sa kanya, kaya nga kayo walang pasok dahil wala si teacher. Nagpapa-check up dahil buntis ang kanyang teacher. Saka lang niya naintindihan kung bakit hindi namin siya binihisa ang pampasok sa school. Maya-maya pa nga narito na kami sa loob ng kanilang classroom at agad ko naman siyang pinatid sa kanyang upuan. Ang cute titingnan ng mga bata kapag mga naka-school uniform at mga nakabag at hinahatid ng kanilang mga magulang at parang ayaw iwanan ang kanilang mga anak. Mayroon kasi siyang classmate na ayaw paalisin ang kanyang mami. Umiiyak at hinahabol ang kanyang mami. Pero syempre, bawal ang parents sa loob para maging independent ang kanilang mga anak. At maya-maya pa nga iniwan na namin ang aming anak at bumaba na kami ng aking bunsong babae upang umuwi na. Parang ayaw niya pang umuwi at gusto niya pang bantayan ang kanyang kuya. At paglabas namin ng school ay dumaan muna kami dito sa tindahan. Nagpapabili kasi ng ice cream ang aking anak na babae. At nagbilin din ng aking asawa na ibili ko siya ng pancake. Kaya naman ito, narito kami sa tindahan. Ayan na nga ang pancake ni ate. Sana masarap. 5 piso nga ang bawat isa, kaya 4 na ang binili ko. At itong anak ko ay tagpa 5 na ice cream lang ang binili niya. Masaya na siya dyan sa ice cream na yan dahil paborito niya talaga ang ice cream. At maya-maya pa nga ay umalis na kami at nagbiyahe na. Siya nga ulit ang nagbibideo habang ako ay nag-drive. Pero sabi ko ingatan niya baka mahulog. Wala na akong magamit pang vlog. At bago nga kami umuwi sa bahay ay dumaan muna kami dito sa bilihan ng ulam. Bumili nga lang ako ng isang order ng sinigang para may maulam kami sa bahay na may sabaw. Paborito kasi namin ang anak namin ng ulam ay laging may sabaw. Lalo na yung anak kong lalaki, hindi yung kumakain na walang sabaw. Kaya naman kahit sinigang, nilaga, basta may sabaw kaming ulam. At pagkabili nga namin ay nagbiyahe na ulit kami pauwi dito sa aming bahay. Yung anak ko nga ulit na babae ang nagbibideo sa mga oras na yan. At maya-maya pa ay narito na kami sa aming bahay. At agad na akong kumain yan upang makaidlip man lang kahit sandali. Wala pa kasing tulog dahil galing ako sa trabaho. Nagset nga lang ako ng alarm upang magising ako para magsundo mamaya sa aking anak. At pag alarm nga ay agad naman akong bumangon upang sunduin na ang aking anak na lalaki. Antok na antok pa nga ako sa mga oras na yan pero kailangan ko nang bumangon para magsundo. Hindi kasi makapagsundo ang asawa ko
dahil hindi naman siya marunong mag-drive ng motor. Sayang din kasi ang pamasahe kung magta-tricycle pa siya dahil magtatawag pa siya ng tricycle para may pumasok dito. Mahirap kasi ang transportation dito sa amin. At pagdating ko ng school ay agad akong sinalubong ng aking anak. Tuwang-tuwa nga siya nung nakita ko dahil makakauwi na raw siya. Kanina pa nga raw siya nag-aantay sa akin. Kaya pala todo abang na siya doon sa gate. Dumiretso na agad kami sa aking motor upang maihatid ko na siya sa bahay. Babalik kasi ako dito mga alas 3 naman ng hapon upang sunduin ang kanyang ate. At pagdating nga ng alas 3 ay ito na ay sinundo ko na ang kanyang ate Yana. Sumama nga ulit itong anak kong lalaki sa pagsundo sa kanyang ate. Hindi talaga ito magpapaiwan. At pagdating dito sa bahay ay agad lang siyang nagmerienda. At ako naman babalik muli sa pagtulog.